Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Viral ngayon sa social media ang nakakalungkot na sinapit ng isang lalaking beauty pageant contestant mula Pampanga. Ilang araw nang nawawala ang lalaki, pero ang paghanap sa kanya ay nagtapos sa hindi kaaya-ayang paraan. Sa ating ang kwento ngayon, pag-usapan natin ang istorya na punong-puno ng misteryo at nag-iwan nga ng napakaraming katanungan sa karamihan. Upang simulan ang ating istorya, kilalanin natin ang lalaki na si Gabriel Hipol Tuason, 25 years old. April 21, 2001, nang isinilang si Gabriel sa Pampanga. Kilala si Gabriel bilang isang mabait, mapagkumbaba at tapat na kaibigan. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, ang ngiti at positibong enerhiya ni Gabriel ay nagdadala ng saya sa napakaraming tao. Nag-aaral nga si Gabriel sa Holy Angel University, isang private Catholic school sa Pampanga. Habang lumalaki si Gabriel, napansin na ng kanyang pamilya ang taglay na gandang lalaking ito. Ito nga ang naging puhunan ni Gabriel nang pasukin niya ang mundo ng pagmomodelo. Buo ang suporta kay Gabriel ng kanyang pamilya, partikular na ang kanyang ina. Hindi nagtagal, sinubukan naman ni Gabriel na sumali sa mga male pageants. Si Gabriel ang naging kinatawan ng San Luis na ginanap na Ginooning Kapampangan 2025. Ito nga ang opisyal na male pageant ng lalawigan ng Pampanga. Sa patimpalak, ipinakita nga ni Gabriel ang magandang hubog ng kanyang katawan at taglay niyang katalinuhan sa pagsagot sa mga katanungan. Napanood din ng mga tao ang galing ng binata sa pagrampa, suot ang kanyang national costume at swimwear. Sa huli, hindi man naiuwi ni Gabriel ang corona, nagbukas ito upang makilala at mahalin siya ng komunidad ng pageantry sa Pampanga. Itinuturing din si Gabriel na isang malaking tagumpay sa kanyang karera sa pagmamodelo. Matapos ang pagsali ni Gabriel sa male beauty pageant, ipinagpatuloy niya ang kanyang normal na buhay. Subalit, nagulantang na lamang ang nakakilala kay Gabriel nang kumalat ang balita na ito ay nawawala. At July 11, 2026, nang si Gabriel ay nakitang umalis ng bahay sakay ng kanyang pulang Honda Click na motor. Pero sumapit na ang gabi, hindi umuwi si Gabriel. Labis nga ang pag-aalala ng pamilya ng lalaki dahil hindi din nila ito makontak. Kinabukasan, July 12, matapos ang 24 hours na pagkawala ni Gabriel, nagtungo na ang kanyang nanay at mga kapatid sa police station upang i-report ang pagkawala ni Gabriel. Nag-post na din ang nanay ni Gabriel sa social media hinggil sa pagkawala ng kanyang anak. Sa kanyang post, buong pusong nakiusap si Ginang Tuason sa sinumang makakakita sa kanyang anak ay agad na ipagbigay alam sa kanila. Isinama pa nga ng Ginang sa kanyang post ang huling suot at pagkakakilanlan ni Gabriel upang mas madali itong matukoy ng publiko. At ay nga sa post, ang huling suot ni Gabriel ay maong na pantalon, sweatshirt at itim na jacket at minamaneho nga ng lalaki ang kanyang pulang motorsiklo. Nag-viral nga sa social media ang mga missing person poster sa tulong nga ng mga local pageant Facebook pages. Agad din namang naglunsad ng paghahanap ang mga pulis sa binata. At July 15, 2026, eksaktong 4 na araw mula nang nawala si Gabriel, natanggap na ng kanyang pamilya ang nakakalungkot na balita. Dahil ang modelo at male pageant contestant na si Gabriel ay natagpuan na lamang wala ng buhay sa Bacolor, Pampanga. At base nga sa mga kumalat na video, ang labi ni Gabriel ay nakasabit kumano sa isang puno at ang tali naman ay nasa kanyang leeg. Hindi eksaktong naglabas ng detalye sa mga balita o mga pulis kung saan nga ba eksaktong natagpuan ang labi ni Gabriel. Pero bago ito,
Marami na ngang kumalat na mga Facebook Reels at videos kung saan isang lalaki nga ang nakitang nakalambitin sa isang puno. Ayon nga sa mga residente, bigla na lamang silang umanong nakaamoy na masangsang na amoy malapit sa isang puno ng mangga na katabi nga ng puno kung saan nakita ang labi ni Gabriel. At nang kanilang hanapin ang pinagmumulan ng masangsang na amoy, dito nila natagpuan ang labi ng dating male pageant contestant. Agad namang kinumpirma ng Ginoo Ning Kapampangan Organization ang pagpanaw ni Gabriel at nagpabot nga sila ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Bumuhos nga ang pakikiramay sa pamilya ni Gabriel sa social media. Ayon sa isang post, nakita niya ang mahirap na pinagdadaanan ni Gabriel noon at halos nadurog ang kanyang puso nang nalaman na ito ay yumao na. Nakita din na nag-post kung paano sinubukan ng binata na maibalik ang dati niyang pagkatao nang siya ay sumali sa Ginoo Ning Kapampangan. Sa isang post naman, sinabi ng kaibigan ni Gabriel na sa huling mga araw nga ng lalaki, pinili na nito na mapapalapit sa Diyos at sinubukang itama ang kanyang mga pagkakamali. Iyon na nga lamang daw ang pinanghahawakan ng kaibigan ni Gabriel kaysa isipin ang ibang dahilan kung bakit ito nasawi. At sa kabila nga ng pagkamatay ni Gabriel, wala namang naging impormasyon mula sa mga pulis kung may ginawa ba silang investigasyon sa insidente o wala. Wala ding lumalabas na opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay o kung ipina-autopsy ba ang labi ni Gabriel o hindi. Dahil dito, iba't ibang spekulasyon na ang lumutang sa social media hinggil sa pagkamatay ni Gabriel. Ayon sa ibang mga netizen, base sa itsura ng labi ni Gabriel na nakasabit ito sa puno, maaari umanong kinuha ng male pageant contestant ang sarili nitong buhay. Ayon sa isang post sa social media, nakita umano si Gabriel ng isang taga-maintenance na nahuli sa akto na tila kukunin ang sarili nitong buhay sa puno ng mangga. Napigilan lamang umano ang biktima ng maintenance worker. Sinabi pa sa comment na may malaki raw umanong problema si Gabriel kaya nito inisip na gawin ng modelo. Pero pinabulaanan naman ang teorya na ito ng ibang mga netizen. Ayon sa nakakarami, naniniwala silang may foul play sa pagkamatay ni Gabriel. Naniniwala silang may taong pumatay sa modelo at hindi niya kinitil ang sarili niyang buhay. Marami ang nakapansin ng matinding pinsala na tinamo ng mga mata ni Gabriel. Kung titingnan mo ang labi ng binata, makikita mo na namamaga at pasang-pasa ang kanyang mata. At kung pagmamasdan nga ang kamay ng biktima, makikita mong ito ay saradong-sarado. Sarado ang mga kamao na tila nga sinubukan pang manlaban ng biktima. At ang kamay niya nga ay taliwas sa mga karamihang nakikita kung ang isang tao nga ay kinuha ang sarili nilang buhay. Kaya naman marami ang naniniwala, lalo na ang mga saksi sa nakakita sa labi. Kaya nga marami ang naniniwala sa mga saksi na ang lalaki na si Gabriel ay biktima ng isang krimen at hindi niya sinaktan ang kanyang sarili. Ayon pa sa mga saksi, di kalayuan nakita ang motor ng biktima at ang helmet nito ay nasa sahig na ng puno. Ang iba naman ay sinasabing nakasuot lamang ang biktima ng salamin at hindi ito resulta ng paulit-ulit na pananakit. Tanong pa nga ng isang netizen, bakit naman daw magsusuot ng shades ang taong kukunin ang sarili niyang buhay? Sa mga online forum naman sa Reddit, may mga netizen naman na nagsabi na pinagtulungan umano si Gabriel kaya ito binawian ng buhay. Pero isa nga sa mga controversial at nag-viral na comment ay mula sa Facebook. Ayon sa netizen, base sa nakuha niyang impormasyon, may dalawang kaibigan umano si Gabriel na niyaya umano siya sa Clark, Pampanga. Nagtungo naman daw ang male pageant contestant sakay ng kanyang pulang motor papunta sa Clark. Subalit ang hindi daw alam ni Gabriel, ang pakay sa kanya ng dalawa niyang kaibigan ay ibebenta umano ito sa isang mayamang miyembro ng LGBTQ community.
na nagkita-kita nga si Gabriel at ang kanyang dalawang kaibigan. Nagkagulo daw ang lahat dahil hindi pumayag ang biktimang si Gabriel sa gustong gawin ng kanyang mga kaibigan. Subalit, dahil nakuha na ng dalawang kaibigan ni Gabriel ang malaking bayad kapalit nga ng serbisyo umano ng biktima, hindi umano pumayag ang mga ito na aalis na lamang basta-basta si Gabriel. Dito na nga daw umano pinagtulungan si Gabriel ng kanyang mga kaibigan na dalhin siya sa malayong lugar. At nang sila nga ay nasa malayong lugar, dito na raw pinagtulungan si Gabriel ng dalawa niyang kaibigan at sinakal ang modelo. Hindi pa daw doon natapos ang lahat. Git nga na nag-comment, ang dalawang kaibigan ni Gabriel ang nagbitin sa lalaki sa isang puno kung saan nga tuluyan ang binawian ng buhay ang male pageant contestant. At sa lahat nga ng mga espekulasyon na ito, wala namang kinumpirma ang mga pulis kung ito ay totoo o hindi. At dahil nga sa paglutang ng iba't ibang hindi kumpirmadong bersyon at espekulasyon tungkol sa nangyaring insidente, nakiusap ang mga kaibigan ni Gabriel na irespeto ang privacy ng kanyang pamilya. Hiningay nga nila na iwasan ang pagpapakalat ng mga unverified information habang gumagalaw ang investigasyon ng mga pulis. Hustisya nga ang sigaw ng nakakilala kay Gabriel at ang mga netizen hinggil sa misteryosong pagkamatay nito. Dahil nga sa uling ulat ng dalawang Facebook page sa Pampanga, patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang motibo at eksaktong dahilan ng trahedyang sinapit ni Gabriel. Kung ikaw ang tatanungin, kinuha kaya ng biktimang si Gabriel ang kanyang sariling buhay o may mga taong pumaslang sa kanya at nasa likod ng insidenteng ito? Kaya ang posibleng nangyari kay Gabriel? At ano kaya ang posibleng dahilan kung bakit siya pinaslang ng mga krimen? Para naman sa ating ikalawang storya, isang kilalang makeup artist ang naging biktima ng karumal-dumal na krimen sa Batangas. Ang lalaki sa TikTok video na iyan ay si Aljan Abag, 35 years old o mas kilala bilang AJ. December 1991 nang isinilang si AJ sa barangay Olo-Olo, Lobo, Batangas. Bata pa lamang, napansin na ng mga magulang ni AJ na iba ang kanilang anak kumpara sa ibang mga bata. Hindi kasi mahilig si AJ sa mga laruang panglalaki at mas gusto nito ang mga bagay na mga pambabae. Habang nagbibinata nga si AJ, lumabas na ang totoong katayuan ni AJ at siya nga ay isang miyembro ng LGBTQ community. Si AJ ay inilarawan bilang isang masayahing, masipag at mapagbigay na tao. Sinabi nga ng mga kaibigan ni AJ na siya ay panangiti, madaling lapitan at walang kaaway. Si AJ nga ang nagsisilbing leader ng FTS Lobo Organization INC, isang LGBT community sa kanilang lugar na nagtataguyod ng karapatan, pangkabuhayan at kapakanan ng mga miyembro nito. Kilala si AJ sa kanilang lugar na may mabuting puso at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Inilarawan si Aljan bilang isang taong may takot sa Diyos at malalim ang pagmamahal sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang mga kinikita sa pagtatrabaho ay madalas niyang itinutulong sa kanyang mga mahal sa buhay. Noon pa man, ipinapamalas na ni AJ sa maraming tao ang kanyang talento at pagiging artistic. Tinutulungan ni AJ ang kanyang ate noon sa pagbe-bake ng mga cake. Matapos mahawakan ang spatula, makeup brush naman ang hinawakan ni AJ. At dahil sa kanyang interes sa pagme-makeup, inaral nga ni AJ kung paano nga ba ang tamang technique sa pagme-makeup. Noong una, ang inaalisan lamang ni AJ ay ang kanyang kamag-anak at mga kaibigan. Pero dahil magaling siyang mag-ayos, inirekomenda siya ng kanyang mga kaibigan sa iba nilang mga kakilala. At dito na nga unti-unting naging isang freelance makeup artist si AJ tulad ng kanyang mga pangarap. Bumuo siya ng kanyang sariling team at inaarkila sila sa iba't ibang mga customer sa Batangas. Si AJ ang madalas
puntahan at kuning makeup artist sa mga okasyon tulad ng kasal, birthday at mga beauty pageant dahil sa kanyang husay sa pagme-makeup. Ayon sa mga naging kliyente ni AJ, hindi ito namimili ng oras o layo ng lugar basta't may kliyente siya at nagtitiwala sa kanyang trabaho ay kukunin niya ang mga proyekto. Tahimik nga ang buhay ni AJ at raket lamang ang madalas niyang pinaglalaanan ng oras. Kaya naman ng January 26, 2026, nagulat na lamang ang pamilya ni AJ nang napansin na hindi pa umuwi ang makeup artist kahit na 10 oras na ng gabi. Si AJ ay tinawagan, tinext at chinat nga ng kanyang pamilya, subalit ni isang beses ay hindi ito nagre-reply. Hanggang sa ipinagtanong na nga si AJ ng kanyang pamilya sa mga kaibigan nito, subalit ni isa sa kanila ay walang nakakaalam kung nasaan ang makeup artist. Samantala, bandang 10:45 ng gabi, nang nakatanggap nga ng report ang Lobo Police Station. Sa punong barangay ng Purok 7, Barangay Fabrica, may natagpo ang labi ng isang tao ang mga batang naglalaro sa dalampasigan ng Malabigo Beach. At dahil nga sa tawag na ito, agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar. At pagdating nila sa baybayin, natagpuan nila ang labi ng isang lalaki na tinabunan ng jacket. Sa hindi kalayuan, natagpuan naman ng mga pulis ang alak at bukas na chichirya. Malapit nga sa labi ng biktima, natagpuan ng mga pulis ang isang malaking bato na may bahay ng dago na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Na-recover naman mismo sa crime scene ang isang hoodie jacket at isang jogging pants na ginamit ng mga pulis upang matukoy ang suspect sa krimen. Hindi nagtagal, agad namang nakilala ang kaawa-awang biktima. Ito ay walang iba kundi ang kilalang makeup artist na si AJ. Wala ngang pagsidlan ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya sa biglaan niyang pagpanaw. Ayon sa kanila, walang kaaway si AJ kaya imposibleng maghiganti ang sinumang tao sa kanya at ito ang maging motibo sa krimen. Napag-alaman na nawawala sa pinangyarihan ng krimen ang cellphone at motorsiklong pagmamay-ari ni AJ. Nagsagawa naman ng backtracking sa mga CCTV footage ang Lobo Municipal Police Station. Sa isang larawan mula sa kuha ng CCTV, makikita na nakasakay sa likod ng motor ni AJ ang isang lalaki at pinaniniwalang sinundo ng makeup artist ang nasabing lalaki. Sa isang kuha pa ng CCTV sa loob ng isang restaurant, kasama ni AJ ang kaparehong lalaking nakasakay sa motor ng biktima. Tugma naman ang suot ng kasamang lalaki ni AJ sa kuha ng mga CCTV sa mga damit na tagpuan sa crime scene. At sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaking puling kasama ni AJ na minanyayahan niya paalis ang motor ng makeup artist pero hindi na niya kasama pa ang biktimang si AJ. Agad namang ipinakalat ng mga pulis ang impormasyon ng motorsiklo ng biktima. Agad namang ipinakalat ng mga pulis ang impormasyon ng motorsiklo ni AJ upang matunton ang lalaking posibleng tumangay nito at pumatay sa makeup artist. At January 30, nang nakatanggap nga ng impormasyon ang Lobo Police na nakita ang motorsiklo ng biktima sa Quezon City. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa police station sa Quezon upang maaresto ang suspect. At kinabukasan, ikinasa na nga ng mga pulis ang operasyon para sa pagkakadakip ng suspect. Matagumpay namang naaresto ang 22 years old na suspect na kilala lamang bilang Roy na taga Quezon City. Na-recover sa kanya ang motorsiklo at iba pang gamit ni AJ na pinaniniwala ang kanyang ninakaw. Sa isang drone video, makikita na inaresto si Roy sa isang buhanginan kasama ang motor ng biktima. Dinala pabalik sa Lobo, Batangas si Roy upang iproseso ang mga kaso laban sa kanya. Sa pag-iimbestiga nga ng mga otoridad, natuklasan ng mga pulis na si Roy ay suspect din pala sa isang kaso ng pagbatay sa isang beautician sa bayan ng San Juan, Batangas. At tulad ng ginawa niya kay AJ, tinangay ni Roy ang motor ng nauna niyang biktima matapos niya itong paslangin.
Kinasuhan nga si Roy ng robbery with homicide dahil sa pagpaslang niya sa makeup artist at kinasuhan din siya ng carnapping. Ayon nga sa tatay ni AJ, dapat imbestigahang maigi ng mga pulis ang iba pang kaso na kinakasungitan ni Roy upang malaman ang karapat-dapat na parusa sa sospek. Sinabi nitong dapat ipataw sa sospek ang pinakamabigat na parusa dahil sobra ang ginawa nito sa kanilang anak ng si AJ. Umiiyak na isinalaysay ng magulang ng biktima na si AJ ang pangunahing sumusuporta sa mga pangangailangan at gamot ng nanay ng biktima. Ayon sa mga magulang ni AJ, nabawasan ang bigat ng kanilang nararamdaman nang maaresto na ang suspect. Ayon nga sa investigasyon, chinat ng suspect na si Roy si AJ at nagkasundo nga ang dalawa na sila ay nakita upang mag-inuman sa tabing dagat. Nang tanungin si Roy kung bakit niya ginawa ang krimen, humingi lamang ito ng pasensya sa pamilya ng biktima at sinabing dala lamang ng pangangailangan. Ayon pa sa suspect, napatay niya si AJ dahil nagdilim ang kanyang paningin at nakainom na siya ng alak na mga oras ng krimen. At February 1 nang nakatakda dapat ang inquest proceedings para kay Roy. Pero kinagabihan nakita siyang wala ng buhay sa CR ng kulungan. Inalarma nga ng mga pulis ang live-in partner ni Roy at sinabing hindi pa lumalabas ang suspect sa banyo, gayoy kanina pa ito nandoon. Pagpasok nga ng mga pulis sa CR, natagpuan nga nila si Roy na wala ng buhay. Agad siyang isinugod sa ospital subalit hindi siya nailigtas at tuluyan ng binawian ng buhay. Pinaniniwalaan na kinuha nga ni Roy ang sarili niyang buhay at itinali niya ang kanyang sarili. Ayon nga sa live-in partner ng suspect, bago ang insidente, sinabi sa kanya ni Roy na hindi niya na makikita pa ito matapos ang inquest proceeding. Masakit naman para sa pamilya ni AJ ang nangyari dahil tila hindi nila nakamit ang hinahangad nilang hustisya para sa magaling na makeup artist na si AJ. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!